for today's video mga kabisaya. Sus Ginoo ko, mulakaw na pod mini Dodong Apam kay ngano. Part of life na talaga yan mga kabisaya no, yung mga bills natin. Forever na yun na mga Bisaya habang buhay tayo. Bayad is life talaga. So nung isang araw, ang aming inaasikaso ni Dodong Apam ay yung pumunta kami ng follow-up check-up ko. Unfortunately, hindi na namin nahintay kasi nga may appointment din si Dodong Apam na importante all the way to Australia. So, dali-dali na kami. Talagang cancel automatic ang aming appointment doon sa medical center sa Angeles. So, ngayon naman, ang aming asikasuhin ay ang aming house tax. Every year yan mga kainday, mga kabisaya. Busy pa rin talaga ang buhay natin sa araw-araw. Hindi na namin alam kung magkano ang aming magiging penalty. So, ang pagkakaalam ko, ang bayad namin sa tax every year, house tax, ay 5,000 something kung hindi ako nagkakamali. We'll find out mga kainday, no? Kaya dadalhin man namin yung titulo ng bahay. So ngayon, and then after this one, puro bukas aalis na naman kami kasi asikasuhin naman namin yung registration ng aming sasakyan. Another, bayad na naman tayo. Ano na ba itong buhay na ito mga kabisaya? Grabe na talaga sa totoo lang. Walang katapusang bayad. Ha? Still cheaper pa rin daw according to Dodong Apam. Ito na nga, so ready na ako kasi mabuti na lang yung municipal dito sa amin, munisipyo. Malapit lang dito sa bahay namin. It's like 5 minutes drive. Yeah. Mga 5 minutes drive lang. At saka, ang pinakamaganda, walang pila. Yun ang gusto natin, no? Kasi lalo na pag nagmamadali ka sa mga lakad-lakad natin kasi gusto mo nang umuwi, ayaw mo nang magpila-pila dyan. Ito ang pinaka-advantage dito sa lugar namin. And then, ano pa ba, Dodong? Ang lalakarin natin after that. What else? No? About the bills, about the light going out because we have to pay this, we have to pay that. After registration, what else? That's it? No? Wala pa kaming water bill, so hintayin lang namin yan kasi alam nyo naman, monthly din yan. So last time, yung bill namin sa tubig is, I think 1,000 something. Tapos first time nangyari sa amin na nag-bill kami ng 3,000 pesos dahil sabi nung yung mga nagre-reading, sabi nila may leaking daw yung connection ng water namin. Pero hindi namin mahanap-hanap kung saan banda. So ang ginagawa na lang namin, pinapatay na lang namin mismo doon sa pinaka-main. Mabuti na lang yung pinaka-main, hindi siya connected dito sa loob ng bahay. Kumbaga panglabas lang siya. So kunwari magdidilig kami ng halaman, saka lang namin siya bubuksan yung pinaka-meter. Is that meter? Yeah. The water meter. Kasi maraming koneksyon itong sa bahay namin, maraming koneksyon ng mga tubig. Normal naman dito sa atin talaga, no? So, kailangan tipid lang din. Kaya kailangan na lagi naming nakasara yan after gamit para hindi umabot ng ganun kalaki. Malaki na yun, oy! 3,000, ginoo ko for sa tubig lang. Unsa na mo diha? Awa mo kuya, pwede nang mahalaan ng bill. Oh. Ito na mga kabisaya, dumating na kami ni husband, natapos na namin bayaran yung aming house tax. Aywan ko kung nag-finalty ba kami kasi pagkakaalam ko nga 5,000 something yung bayaran every year sa house tax namin. And then, yung binayaran namin kanina is umabot lang siya ng 6,078 pesos. For the whole year yan. So sabi ng babae doon, pag nagbabayad kami ng January to March, maka-discount pa daw kami. By next year, aware na kami dyan kasi alam na namin. So, hindi siya mabuti na lang, walang pela. Kunti lang ang tao, kaya kami nakabalik na agad. So, ayun lang guys, yung mga isi-share ko sa inyo about dito sa kaganapan namin sa Pilipinas. Thank you for watching. Have a good day to all. Mwah!